Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. So, meron na naman pong isang na feature sa sorry. Where is this? Kapuso mo, Jessica Soho, na alam kong marami sa inyong mga nakapanood, but maybe meron ding mga hindi nakapanood. Ngayon, let me show you sa ibang mga parts ng video na to. And then we're going to discuss together kung ano yung namatay kasi to na naman na isang content creator at nahati-hati ang mga opinions ng mga nanood, mga netizens. Some they say kasalanan ng content creator dahil sa katangahan niya. Sorry to use the term, pero yun po kasi yung mga nabasa ko. Meron din naman yung nagsabi na kasalanan ng challenger, nag-challenge sa content creator na to. Pero kung pag-uusapan natin ng pagkamatay niya per se, meron pa akong isa na sinisisi. Panoorin po natin. Ang minumukbang ng vlogger sa videong ito, isang buong manok. Pero ang kanyang kinakagat at nginunguya-nguya, hindi lang ang laman nito, kundi pati ang matitigas nitong mga buto. Para matangtang ngipin ko sila. Dare o hamon daw ito ng isa sa kanyang followers. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20K. Sabi ununan ko daw yung mga bukog mga bike. Grabe, mahirap tayo yung pinagawa mo sa akin, sir. Kapag nagawa niya raw kasi ito, bibigyan siya ng 20,000 pesos. Baka sabihin mo, sir, hindi ko hinihila mo yung bukog. Oh. Ito ang hindi nakita ng mga manunood ilang araw pagkatapos ng vlog. Ang lalaking challenge na bumapak ng buto ng manok sa ngalan ng 20,000 nag-agaw buhay sa ospital. Nakadikit na yung bituka ni Rogelio. Ang mga minukbang daw kasi nitong buto ng manok di umano bumara sa kanyang bituka. Dahil Malaking tulong ito sa kanilang pangangailangan. Umaga nitong May 19, sinut ni Rogelio ang challenge. Yan na, sir. Kada na yung hamon mo sa ako. Mahirap tayo yung pinagawa mo sa akin, sir. Nagkakaroon ng sepsis. I can say probably na yun ang cause. Kumain siya ng buto ng manok. Hindi kasi nagpo-opera. Hindi ko nakita sa loob ng tiyan niya. Ang pagkain ng buto ay hindi talaga ligtas dahil ito ay hindi natutunaw. Ang worst case scenario ay may mabuta sa ating bituka. Ang kanyang mga naulila, galit na galit sa humamon kay Rogelio. Ang ipinangako rin kasing 20,000 pesos, hindi tinupad. Filed ay reckless imprudence resulting to homicide under Article 365 ng Revised Penal Code. So, ayun po sa mga nakapanood at sa mga hindi nakapanood, kinuha ko po to under Kapuso mo, Jessica Soho. At napanood ko to actually nung isang araw pa. And then like, nag-comment ako at sabi ko na ang comment ko sa post ng Jessica Soho is that first, unang-una po ang nakikiramay tayo. Pangalawa, hindi po tayo nagbi-victim blame dito. Pag-usapan lang po natin ang mga, sino ba talaga ang may kasalanan sa pagkamatay ng content creator na to, na na-dare siya, which, if you look back sa kanyang mga past na mga contents, is talagang, alam mo yun, yun talaga ang ginagawa niya. Hanggang yun nga may nag-dare sa kanya na yung profile nung nag-dare is even walang picture. Lamunin mo na yan nang mabigyan kita ng 20,000. So, yun ang binanggit ng content creator na yung kaya niya ginawa yun or sinabi niya publicly na ang reason kung bakit niya yung ginawa is that he accepted the challenge ng pagkain ng buong manok
at mabibigyan siya ng 20,000. Okay. So, first off, again, hindi po tayo nagbi-victim blame dito ha. For example, sa atin mga content creators, kasi alam kong may mga nanonood sa ating mga content creators dito, na sa mga bagay na kagaya ko, pag may nag-challenge sa akin sa mga comments na sometimes nababasa ko or nababasa ng mga friend ko and pino-forward nila sa akin or ini-screenshot nila, at sometimes meron ako yung mga pinapatulan at meron yung mga hindi. Kasi unang-una, for example, yung mga nagko-comment ng below the belt, sometimes tinitignan ko yung kanilang profile. Sometimes lang to ha, kung may time ako. At nakikita ko yung mga profile na ngayon kung totoo yung profile nila, kahit gaano pa ka-under the belt ang sinasabi, hinahangaan ko yung nagko-comment na yun kasi hindi siya nagtatago sa anonymous, hindi siya nagiging anonymous, at hindi siya yung nagtatapang-tapangan lang dahil hindi siya kilala or hindi kilala yung tunay niyang mukha or yung profile niya is hindi naman talaga totoo. Yung mga yon, yung mga bashers and negative commenters na mga nagtatago sa hindi naman talaga nila profile, yung mga yon is wala akong believe sa mga yon. I know na mga trolls lang yung mga yon, yung mga walang maganda, yung talagang trabaho nila yung nagsasabi ng mga bad things. Now, kung makikita ko na i-check ko sa Facebook, i-check ko sa social media engine na yung nagko-comment ng masama is meron siya talagang profile, humahanga ako sa taong yon. Now, anong connection nito sa pangyayaring ito? Ito yung sinasabi ko na isa sa mga pagkakamali ng content creator na to is that yung nag-comment na yon walang profile picture. So, ang naghanap ng pagkakakilanlan ng taong nag-comment na yun, kasi sa totoo lang, pwede namang hanapin eh. Hahanapin lang yung IP address mo, hahanapin yung VIN mo, mahahanap kung kanino o nasaan yung nag-comment or nasaan, even kung saan ka nag-live o kung saan ka talaga kagaya ko, nagko-content. Ngayon, kung for example, meron talaga yung maghahanap, baka mamaya hindi totoo yung nasa Amerika. Ngayon, makikita, pag magaling sa mga technicalities ng computer, makikita kung nasaan ang IP address ko at makikita na talagang nandito ako kung saan ko sinasabi. Now, yung nag-comment na yon, yung challenger na yon na nagsabi na kung kainin mo yung buong manok, kumain ka ng buong manok at bibigyan kita ng 20,000. So, nung nahanap siya ng Jessica Soho or whoever ang nakahanap sa kanya at in-interview, nung pinakita yung tao na nagsabi na nag-challenge ng 20,000 pagkainin yung isang buong manok, ang sabi niya, biro-biro lang naman, hindi ko naman nakalain na totohanin niya. Yun ang sinabi niya. And then, makita mo naman yung, hindi naman sa paghuhusga ha, makita naman kung ano yung background ng kung saan siya in-interview, makita mo yung itsura niya. You can conclude, unless na talagang, is sa aking palagay is mas wala pa yung pera yung nag-challenge na yun kesa sa content creator. So, kung bago tinanggap sana ang challenge na yon is, alam mo yon, yung unang-una, tignan mo na lang, walang picture yung nag-challenge. So, ibig sabihin, pag walang picture, kaduda-duda na yon. Pangalawa, i-click mo yung profile ng nag-comment na yon, which that's sometimes what I do. I-click mo yung profile at tignan mo yung mga post niya,
kung merong mga post o baka wala naman, nakalock ang profile and all that. Again, also sa mga nakalock ang profile, huwag basta-basta tumatanggap ng mga challenges because sa mga nakalock ang profile, ibig sabihin, hindi naman lahat, you know, they just want to be private or baka mamaya is, alam mo yun, yung may lihim or hindi sila, hindi open ang life nila sa public. So, ibig sabihin, hindi mo rin siya basta-basta makokontak kung sakali. So, it is a lesson learned sa mga tumatanggap ng mga challenges na i-check nyo muna, unang-una i-check nyo muna yung profile ng nag-challenge na yon. Pangalawa, kausapin nyo muna via video call para makita nyo talaga, makausap nyo, makita nyo yung reality talaga. At ang pangatlo na which is so the most important. However, how much the money is, kung how much pa yung sasabihin na okay, napatunayan mo na totoo yung taong nag-challenge sa'yo, okay? So, pangalawa, napatunayan mo na kaya niya na ibigay ang premyo o yung pera na ino-offer sa china-challenge niya sa'yo. Pero, napatunayan mo na okay yun, okay? So, pangatlo is yung safety. Kung babayaran ka lang naman ng 20,000 para sa isang bagay na napakadelikado, mas kikitain mo pa yung 20,000 na yon kesa naman ikaw ay magkasakit at mahospital at hindi mo kayang gamutin ang sarili mo at hindi mo kayang magpagamot at mangungutang ka o kaya magbabayad ka at sobra pa sa 20,000 ang babayaran mo sa pagpapagamot. And in this case, sa kasong ito, it's a shame kung saang hospital siya napunta pagkat ang narinig niyo yung sinabi ng doktor is hindi kasi siya nagpa-opera. So, ibig sabihin, we therefore conclude, at sinabi rin ng nanay sa interview na to, pag panoorin nyo yung buong interview, which I cannot really, hindi ko talaga pwedeng ipakita yung buong kabuuan ng video. Pero, sinabi nila na wala silang pera na pagpapagamot. So, therefore, ibig sabihin, kung siya ay inoperahan ng hospital, the chance na nabuhay siya is mas malaki. Nagkaroon sana siya ng 50-50 chance na nabuhay if naoperahan siya. Hindi ko alam kung ano yung mga ginawang intervention ng hospital. Kasi sinabi pa ng doktor na sepsis. So, nadala siya sa hospital. Napakasimple ang gagawin pag ang isang tao ay infection, kagaya nangyari sa kanya, is dahil nabutas nga ang kanyang intestine, is bibigyan lang siya ng intravenous antibiotics. Naibigay po ba yung intravenous antibiotic na yon? Let's say na hindi siya naoperahan. Hindi pa ako nagmamagaling. Kaya lang, sa mga sagot ng mga doktor sa interview is medyo I have doubts na natanggap ng content creator na to ang dapat na kaukulang gamutan. You know, I cannot, hindi ko pwedeng, ito lang naman is basing, ang opinion ko po is basing on what nakita ko sa interview ng Jessica Soho. So, para sa akin po, on my own personal opinion, una na-avoid sana yon kung naging safe yung content creator na, you know, na 20,000, what is 20,000 compare sa buhay mo or compare sa health mo? Marami kasing mga nag-comment na kapit sa patalim. Mahirap po yung kapit sa patalim kasi if we are going to take it literally,
ang pagkapit sa patalim, masusugat ka. So, ang pagkapit sa patalim is hindi safe. Kahit it is an analogy, ang pagkapit sa patalim. Yung kasabihan na kumakapit sa patalim, isang analogy po yon sa tunay na buhay na kumakapit ka sa patalim. Ibig sabihin matalas yung pagkakapitan mo para lang ikaw ay maligtas or ma-save for a day. Pero mas matindi kasi masusugat ka, magdudugo ka. So yung analogy na yon is hindi siya maganda na gawin sa tunay na buhay na sa mga bagay na tayo na mga ngailangan is kumakapit tayo sa patalim because tayo rin ang masusugatan. So in this case, again like I said, marami yung nagsasabi na kasalanan ng content creator, hindi ginamit ang utak, basta-basta na lang naniniwala. At yung iba naman is sinabi na kasalanan ng challenger. At ayun pa kasi sinasabi na homicide through reckless imprudence. I don't think it's not fair. Hindi sa kinakampihan ko ang nag-challenge, ang challenger. Because unang-una, walang pumilit sa content creator na gawin ang isang bagay. Ginusto niya yon. So, I don't think it's fair sa sa challenger na maparusahan dahil nag-comment lang naman siya. It's kind of like ako yung magsabi na, sige nga, tumalon ka mula sa 10th floor. Pag tatalong ka mula sa 10th floor, bibigyan kita ng 50,000 pesos. So, sa isang nangangailangan na tao, kahit pa nangangailangan ka, tatalong ka ba? Dahil sa hirap ng buhay, kinakailangan mo ng 50,000? Di ba hindi? I mean, like, come on, use your common sense. And obviously, na pagtatalong ka ng 10th floor, obviously, hindi ka makakaligtas unless nagagawa ka ng pagbabagsakan mo doon. The same thing with pagkain ng buto ng manok. Matalas ang buto ng manok. At again, common sense. Kapag ikaw ay natinik, ito ay buto ng isda, tinik ng isda na napakanipis, kahit lang yung napakanipis at mailagay at malunok mo yon, yung grabe na yung hirap mo para matanggal yon, para ma-dislodge yung tinik ng manok na yon. At yung tinik ng manok na yon, dahil manipis siya, kaya siyang i-dissolve ng mga acid ng tiyan, o kaya naman kahit pa hindi niya kaya i-dissolve, at least mapaliit ng mga acid sa tiyan yung tinik ng isda na yun pag ikaw ay accidentally na makalunok. Now, itong buto ng manok, hindi po yan kayang i-dissolve ng acid sa tiyan. At you know, yung sa intestine na yan na paikot-ikot-ikot na ganon, because they're like this. Ngayon, you can see na hindi siya yung free-flowing kasi matigas yung paikot-ikot na ganon ng intestine. Dahil matigas yung buto ng manok, hindi siya kayang itulak on that, buti sana kung diretso yung mga intestine natin. Pero because they're zigzag like this, hindi pwedeng may tulak. Hindi basta-basta may tulak. So, ang nangyari, nabutas ang kanyang bituka. And that had caused infection, that had caused sepsis. And again, it would have been a simple surgery. In ultrasound para makita yung exact location ng buto at binutasan ng konti kung nasaan yung buto at pwedeng kunin, and then his life could have been saved. But yun nga, gaya ng sabi ng doktor, hindi kasi siya nagpa-opera. Okay. So, yun po. And again, I hope we can learn lesson
na hindi lahat ng challenges tatanggapin natin. Kinakailangan gamitin din natin ang ating common sense. Unang-una, again, like I said, safety yun ang number one. Hindi pwedeng bayaran ng buhay, hindi pwedeng bayaran ng halaga ang buhay kasi pwede mo pang kitain sana yung 20,000. So again, thank you for watching.